Balitang DMW. Hindi lamang proteksyon ang hatid ng bagong ASEAN Labor Migration Partnership para sa mga OFWs, kundi pati na rin ang mas malawak na oportunidad para sa pag-angat ng ekonomiya at pagpapalakas ng ugnayan sa rehiyon. Sa ilalim ng ILO Triangle Partnerships for Fair and Effective Labor Migration in ASEAN, binibigyang diin ang skills mobility at recognition na magbubukas ng mas maraming trabaho at pagkilala sa kakayahan ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Ang 5 taong programa mula 2026 hanggang 2031 ay inaasahang magdudulot ng mas balanseng migrasyon kung saan hindi lamang ang mga manggagawa ang makikinabang, kundi pati na rin ang mga bansang ASEAN sa pamamagitan ng mas maayos na daloy ng talento at kasanayan. Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang hustisya para sa yumaong OFW na si Hanelit Zamora matapos maihatid ang kanyang mga labi sa Dipolog City. Personal na sinamahan ni Kakdak ang pagdating ng mga labi kasama ang mga kinatawan ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA bilang pagpapakita ng pakikisa at suporta ng pamahalaan sa naulilang pamilya. Ayon kay Kakdak, inatasan siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na personal ay ipaabot ang pakikirami ng pamahalaan at tiyaking may bibigay ng pamilya o may bibigay sa pamilya ang lahat ng kinakailangan tulong at suporta. Samantala, inatasan na ang labor attaché sa Lebanon na makipag-ugnayan sa mga kinaukulang otoridad at magsagawa ng kinakailangan legal na hakbang para matukoy at mapanagot ang mga sangkot. Sa iba pang balita, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang natitirang Filipino crew ng MV CMA CGM San Antonio sakay ng Oman Air Flight WY843 na lumapag sa NAIA Terminal 1. Matatandaan na ang MV CMA CGM San Antonio ay tinamaan ng drone attack habang naglalayag sa Strait of Hormuz noong Mayo 5. Emosyonal ang kanyang pagdating matapos siyang ma-discharge sa ospital at mabigyan ng clearance na maaari ng bumiyahe pauwi sa bansa. Katulad ng naunang 6 na crew na nakauwi na sa bansa, sasailalim siya sa medical examination at psychosocial counseling na inihanda ng kanyang licensed manning agency bago tuluyang makauwi sa kanilang probinsya. Muling iginiit ng Pilipinas ang pangangailangan ng mas matatag na proteksyon para sa mga seafarers sa gitna ng lumalalang maritime risks sa ginanap na ILC launch conversation kasabay ng 114th session ng International Labor Conference. Tinalakay ni Department of Migrant Workers Undersecretary Jainal Tirasu Jr. ang mga naging tagumpay ng Maritime Labor Convention sa nakalipas na 2 dekada at ang mga bagong hamon gaya ng armadong tunggalian, piracy at iba pang krisis na nagbabanta sa buhay at kaligtasan ng mga marino. Binigyan din ni Rasul ang mahalagang mapel ng Pilipinas sa paghubog ng maritime labor standards, lalo na't bubuo ang mga Filipino seafarers ng halos isang kapat ng pandaigdigang maritime workforce. Anya, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang proteksyon sa mga marino sa pamamagitan ng mga reforma gaya ng Magna Carta of Filipino Seafarers, bagong DMW rules at regulations para sa sea-based workers at pag-update ng standard employment contracts. Sa gitna ng roundtable discussion na pinangunahan ng Department of Migrant Workers at Philippine National AIDS Council, binigyang diin ang kahalagahan ng mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, civil society organizations at International Organization for Migration o IOM upang masigurong ang mga migrant workers na nabubuhay na may HIV ay may madaling akses sa serbisyo, proteksyon at komunidad ng pangangalaga. Ang panukalang policy framework ay hindi lamang nakatuon sa pagbibigay ng medikal na serbisyo, kundi sa pagpapalakas ng accountability ng bawat ahensya upang matiyak na ang mga OFWs ay makatatanggap ng tulong na may dignidad at kumpiyansa. Sa pamamagitan ng mas malinaw na pathways at mas organisadong suporta, layunin nitong gawing mas inklusibo at mas episyente ang mga programa para sa mga migrant workers. Pinakikita ng inisyatibong ito ang pangako ng DMW na hindi lamang tugunan ang kalusugan ng mga OFWs, kundi ang kanilang karapatan, dignidad at kapakanan sa kabuuan ng kanilang migration journey.
Mahigit 400 nagbabalik na overseas Filipino workers, kanilang mga pamilya at mga job seeker ang lumahok sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa. National Reintegration Network or BBM-NRN at Job Fair noong June 16, 2026 sa Baguio Convention and Cultural Center. Pinangunahan ng DMW Cordillera Administrative Region aktibidad na nagbigay sa mga nagbabalik na OFW ng mga oportunidad sa trabaho, suporta sa kabuhayan at pagnenegosyo, pagsasanay sa kasanayan at iba pang serbisyong pang-reintegrasyon alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang whole-of-government approach na reintegration program sa ilalim ng National Reintegration Network. Isa sa mga tampok na programa ang testimonya ni dating OFW at SPIMS beneficiary Hardy A. Paran na na-promote bilang Teacher 3 noong March 2025. Anya, hindi ito magiging posible kung walang SPIMS program at nagpasalamat siya sa DMW at NRCO sa suportang ibinigay sa kanya. At yan po ang mga balita sa linggo ito. Abangan sa aming pagbabalik. Pag-uusapan natin ang mga inisyatibang nagbibigay pugay at suporta sa ating mga OFW kasama ang Bagong Bayani Foundation Incorporated. Lahat ng yan sa pagbalik ng tahanan ng OFW.